So whose side are you in? Sino ba ang iyong pinapanigan? We have our verse found in Psalms 73:28. Unang bahagi na lang po. Pero pag binasa niyo po yan, napakaganda po ng mensahe. Ang sabi dito sa Ingles, it is good for me to draw near to God. Sa Tagalog, ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos. Ano po? Ayan. Dahil po pala dyan. So maganda na po. At sabi nga, sa mundong ito may pinipili tayo. Pwede ko bang mahingi ang inyong participation? Amen. Pipili kayo ha. Kung ano yung mga babanggitin ko, dalawa lang ng dalawa, pipili kayo. Okay? Sabihin nyo ng malakas ha. Sa puti o sa itim? Yung iba nakaitim po. Sa damit kasi. Siguro may iba silang iniisip ko yung sa itim. Ano po? Okay. Sa tama o sa mali? Tama. Sa mabuti o sa masama? Mabuti. Sa positibo o negatibo? Positibo. Sa mataas o sa mababa? Mataas. Sa matangkad o sa bansot? Mataas. Sa malayo o sa malapit? Malapit ako na po. Ano ba, maglalakbay kayo? Gusto nyo ba malayo o malapit? Malayo, syempre. Sa mabuti, sa maganda o sa pangit? Maganda. Sa malinis, sa madumi? Malinis. Sa sariwa, sa bulok? Sariwa. Sa maingay, sa tahimik? Tahimik. Sa malakas, sa mahina? Malakas. Sa matalino, sa mangmang? Matalino. Tatanggap o mangiisnap? Tatanggap. Ano, teka. Okay, sabi dito. Susunod o tatanggi? Gagawa o tatamarin? Gagawa. Talagang marunong kayo pumili. Ano ba? Maliwanag o madilim? Maliwanag. Kahaya-haya o di kahaya-haya? Tama o kasinungalingan? Tama. Magbigay o magdamot? Magbigay. Makalikom o magbandas? Makalikom. Lumikha o manggiba? Lumikha. Magpatuloy o huminto? Magpatuloy. Umibig o mapuot? Umibig. Huli na to Panginoon niyo. Diyos o kaaway? Diyos. Anong klaseng Diyos? Amang Diyos. Diba? Okay, napakaganda. Palakpakan natin ating sarili. Ang galing natin pumili. At lahat yung pinili nyo ay nandun po sa bahagi ng Diyos. Tama po ba? At yun ang nais ng Diyos. Ang sabi ang mabuting tao ay laging pipili ng maganda. What is right to see the good result? Ngunit meron pa rin, hindi ko sinasabing masama, ngunit meron pa rin pipili ng hindi magandang bahagi o bad side, kahit alam nilang may consequences. Di ba? Bawa, yung lang nag-aasawa ng maaga. Di ba? Parang sa tingin natin hindi maganda. Pero dahil masarap sa pakiramdam mo, pinili mo. At kaulilan may consequences. Tama? Parang gano'n. Kaya sabi nga, part of our daily lives, we also choose whose side are we in. Sino dito yung nanonood ng basketball? Volleyball, may team yan eh. Pwede ba yung dalawa yung kakampi mo? O may pinapanigan ka? Kanino ka papanig? Depende kung ang iyong iniisip, dito magaganda itong mga volleyball players. Dito gwapo itong mga team. Yung bababasihan mo o yung galing? Galing. Yun. Okay, sabi nga, minsan din nanonood kayo, may mga dance competition, grupo kaya o individual, tatlo yung ipapakita, alam mo na kung sino yung gusto mo doon. Base doon sa nagustuhan mo. Kahit sa mga singing contest, di ba? Kahit na lang yung gera, kanino ba kayo sasagpi? Sino dito ang sasagpi sa Lebanon? Bakit nila? Kawawa naman sila. Sa Israel? Di nila, ano? Amen. Wala, siguro hindi kayo masyadong fan sa gera. Para siguro gusto nyo, tignan nyo na yung gera. Wala akong kakampihan sa inyo. Ganun po ba?
Okay, sabi dito, kahit na nga nag-aaway may nakikita kang nag-aaway sa kaya sa kalsada, may nakikita kang nag-aaway mong kapitbahay, kaibigan, o mag-asawa, minsan sa pag-uusyoso mo, o pakikinig mo, parang ang mali yung lalaki. Tama yung babae. Ay hindi, mali yung kabet. Tama yung babae. Yung pa lang sa panonood mo, minsan sa pinanonood din natin sa TV, nakaka-apekto sa atin, di ba? Ako kasi minsan, emotional na apektuhan eh. May pinapanood ako ngayon, na-apektuhan ako eh. Kaya bago ko siya panood, sinasabi ko sa isip ko, shooting lang yan. Pinag-uunahan ko na. Ay, naiinis ako sa kontrabida, siyempre dahil, di ba, dahil sinasagpian mo yung tama. Pero pag naiinis ka pala sa kontrabida, magaling siya umarte. Di ba? Okay, tuloy tayo. Ang sabi dito, minsan, kinakampihan din natin sa ayaw at gusto natin. Di ba? No, kung sino yung ating pamilya, karelasyon, anak, asawa, kaibigan, neighbor, boss kaya, o mga katrabaho, lalo na kung malapit sa atin, kahit mali. Tama po ba? Diba kahit mali, kinakampihan natin. Dahil ano? Kadugo natin. May ginawa sa atin. May connection tayo. Kaya masabi dito, we have our own view and opinion, who's right, who's best, who's awesome, who's telling the truth, and great. Alam natin, minsan alam naman natin yun yung tama, pero anak mo to eh. Di ba? Bakit pag isinuplo ko, itakoy lang ko na ito eh. Di ba kahit naman yung mga abogado, mag-abogado kaya tayo, kung mag-aaway tayo. Di ba parehong abogado, sa tama o mali, paglalaban mo yung iyong kliyente. Kaya may pinapanigan. Kaya tanong ko, kayo po ba, sa loob ng church, may kakampi ba kayo dito? Sino dito yung magkakakampi? Tumayo. Mahalata ako. Siyempre naman yung mga katabi. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung talagang kakampi nyo yan. Di ba? Okay. So, ibig sabihin, hindi naman masama yung kampi-kampi. Di ba? Pero kung ang pagkakampihan ninyo ay may inaapi, hindi maganda. Di ba? Dahil kahit naman ang Diyos, may core of friendship siya. Meron siyang malapit na tatlo na disipulo sa Kanya. So, hindi naman sila kampi-kampi yung tatlo laban doon sa siya. Walang ganong nangyari. Malapit lang talaga yung tatlo sa Panginoong Kristo. So, sabi nga dito, siguraduhin natin kung hanap tayo nakakampi, ay ang kakampi natin ay ang Diyos. Okay? Tatanungin ko, sino dito ang magsasabing kakampi niya ang Diyos? Dito. 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 Parang sa apat na bahagi ko, ito yung nakasisiguro. Kasi malakas sila. Ulitin ko dito! 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 Hindi nakasama talaga. Diyan. Ayun. Okay, nakakalam ba sa sagot yun? So, susundin na natin yung mga sinagot ninyo. What does it mean that God is on our side? Kinanta lang natin kanina, di ba? Oh, the Lord is on our side. Ano daw gagawin? And He's made His. Pagkakampi mo ay Diyos, lagi kang tagumpay. Pero sabi mo dito, not just, or many believers are just assuming nakakampi nila ang Diyos. Ang ibig sabihin, nag-aakala lang pala. Kasi minsan ito basihan natin, that when we receive answers to prayer, pag nakatatanggap tayo ng sagot sa dalangin natin, kakampi ko ang Diyos. O kaya naman, that when they overflow blessings, pag ang blessings ay dumihinto sa buhay nila, kakampi ko talaga ang Diyos, ang bait ng Diyos. O kaya naman, alam ko namang may kaaway kayo. Pwedeng busit yung kapitbahay, o nakaano nyo sa palengke, o sino man, hindi kayo napagbigyan sa gusto nyo, at nagkamalas-malas ang kanyang buhay. Tingnan nyo, pinagtanggol talaga ako ng Diyos. Kakampi ko ang Diyos. Di ba? Yan yung mga assuming natin, o inakala natin. Or sometimes, sasasabi natin, kakampi natin ng Diyos, that when our self-will has been approved, minsan, di pa nga kinukonsulta ang Diyos. Nasabihin ko ito, general ito, wala naman ako alam. For now, gusto mong mag-ibang bansa, gusto mong lumipat, o gusto mong magkaroon ng asawang ganito,
Gusto mo magkaroon ng ganong pangarap nang hindi mo naman kinoconfide ang Panginoon, biglang nangyari on the easiest process. Yung proseso, walang hadlang, ang bilis ng pangyayari. Ano sasabihin mo? God's will. At masasabi mo, the Lord is on your side. Back upping you. Di ba? Yan yung mga assuming natin. At ano ba sabi dito? That everything seems fine, no problem, no trials, and bad happenings in our lives. Woo! Kakampi ko ang I am a friend of God. Yung kinakanta niyo po ba yung ganado kayo? Baka naman enemies kayo, nakiki-friend lang kayo. Mamaya, matutuklasan niyo yan. Kung kayo ba ay friend, connected, o talaga bang nasa side kayo ng Diyos, o nag-a-assume lang. Ano ba? May ministry ka ba sa church? Sino may ministry? Second question, yung ministry po ba nyo nag-blue-blue? Ito, tanong ko sa inyo ha. Answer it wise. Sino dito ang may ministry sa pulpito? Yung lahat na hanapan ka sa pulpito. Nag-scripture reading na kaya. Ikaw kaya ay nagtadram dyan, nag-gitara, kumakanta, nagpapakanta, backup ka. O nag-lead ka, nag-MC ka, anything, nag-exhort ka, ministry po yun. Ang tanong, nagbunga po ba? Pwede kasi mamunga na maging janitor ka rin dito. Pwede rin maging usher ka. Blooming po yun. Hindi po kaya nasa pulpito, hindi ka na pwedeng maging janitor. At hindi po ninyo alam, yung mga ushering, breaking of the bread, serving the communion, yung janitorial, helpmate, yan po ang pinakadakilang mga ministeryo sa harap ng Diyos. Yung hindi naka-display na ministry. Kaya kung kayo gumagawa niya ng voluntarily, God bless your heart. At talagang nasa front line kayo ng Panginoon sa kanyang tulang. Kayo yung sinasabihan niya, kayo yung mga dakila sa kanyang kahariang pagdating nyo doon. Di ba? So kung kayo magagawa doon, dito ko nalalagay sa pulpito. Pwede naman kayo ilagay dito kita pagwawalis. Di ba? Pero kung ikaw ay nasa taas na, at ikay na pagwawalis dyan, nauutusan ka kaya, blooming ministry pa rin yun. Hindi yung demotion. Na-demote yata ako ah. Hindi po yun. Lahat po ng ginagawa natin dito sa loob ng church, na ginagawa mo ng buong puso, ay napakabangong samin po sa harap ng Panginoon yun. Amen? Amen. Yung pag-upo nyo lang dyan at gising na gising kayo, at kung ma-agree kayo, napakabangong ministeryo yan sa harap ng Diyos. Amen? Pero naman po yung natutulog dyan, napakaganda rin niya sa Panginoon. Gustong-gusto niya na kayong kunin. Oo, kasi parang gusto nyo lagi payapa, di ba? Gising ano po? Tuloy tayo. Ang sabi dito, what does it mean that God is on our side? Baka kasi nagkakaroon tayo ng maling akala. Ito, medyo danger to. That manifesting gifts such as healing is in our hand. Hindi porke tayo ginagamit at may gumagaling, may lumalaya, at napaka-effective ng gifts of the Holy Spirit sa buhay natin, masasabi natin, kakampi natin ng Diyos. Madami din po na mga satanic followers ang nakagagawa niyan. Di ba? Yung mga tinatawag nating mga ano, di ba? Yung mga hilot, yung mga pinupuntahan na tinakwa, ano po ba ninyo? Mga pain healer, di ba? Yan din naman yung nagpapagaling, yan din naman yung nagmimisteryo. Kahit si Satanas kaya niyang gayahin niya ng mga gifts, ay hindi niya magagaya yung fruits of the Holy Spirit. Pero yung gifts, kaya-kaya gayahin niya. Kaya hindi porke, meron kang gifts sa buhay mo o sa ministry mo, at lalo-lalo na nga, nagiging mali ang motibo mo, parang tumataas ka, at nagagamit mo to uplift yourself, and taking all the glory from yourselves, ayan sabi dito, masasabi mo, kakampi mo ang Diyos. Natatandaan po ninyo, yan ang palalayasin ng Panginoon sa kanyang harapan pagdating ng araw. Nasasabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Mga ngatwiran sila. Samantala, nagpalipas kami ng mga demonyo, may mga gumaling, bumuhay kami ng mga patay. Paano hindi mo kami nakikilala? Nasasabi ng Panginoon, lumayas kayo sa aking harapan, kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Nasabi ng Panginoon, ibig sabihin, ginawa niya pero mayayabang nyo. Kayo ang nalwalhati, kayo ang nataas, inang
kakayanan. Hindi ako ang napapurihan, kayo. Di ba? Kaya hindi porke, halimbawa, nakakita tayo ng evangelist, nakakita tayo ng kung sino o kaya man, may mga ganito, hindi masama, ha? Pero lagi niyong gawin in a humble ministry. Katulad ng Panginoon. Sabi nga niya, huwag niyo ipagsabi. Di ba? Ayaw niyang binobrot out. Kaya yung mga takpa ulit, sinasabi, inaantuloy ang kanyang buhay. Pero all of that is being practiced in the Bible. Na-practice naman sa Bible. Okay, ito po sabi dito, what a great challenge for us who assume that God is there to support our plans. Parang isang napakalaking challenge ito sa atin. No, inaakala kasi natin na pag sinusuportahan pa yung ating mga plano, yung ating mga panukala, desisyon, at mga nasa, ayun na, kakampi ko na ang Diyos. Hindi po. Papasok po muna dyan yung malaya mong kalooban. Hinihintay lang ng Diyos kung nananalangin ka at inihihingi mo ba na approval yung lahat ng bagay na yun. Hinihingi mo ba ng approval ang plano mo, ang perspective mo, ang decision mo at mga nasa mo sa buhay? O humahakbang ka na lang ng kusa dahil may malaya kang kalooban? Kasi dapat involved dito yung wisdom, knowledge, fear of the Lord, and waiting. Panginoon, gusto ko po yung bagay na to. Manalangin ka. Ito po yung plano ko eh. Magbasa ka ng Bible. Magantay ka. Panginoon, minsan magsasend yan ng kanyang salita. Mababasa mo sa mga billboard. Mababasa mo directly sa Bible. O kaya naman may lalapit sa iyo na tao, kapatiran kaya sa loob na magkukumpirma ng lahat ng mga bagay na tinatanong mo sa Panginoon. So magantay ka muna. Kasi sabi din dito, remember, it doesn't always go together. Na porke dito ka pumunta, Diyos dyan din pupunta. Hindi gano'n. Hindi pwede holding hands kayo palagi ng Panginoon. Di ba? Sa atin na lang, may mga anak tayo. Hindi lagi hawak natin yung ating anak. Minsan, yung anak natin gusto pumunta doon, dito natin gusto pumunta. Pero hindi niya gusto pumunta. Hinihilan natin siya. Mali dyan, mapapahamak na dyan. Diba? Pero pag alam natin, may kaalaman yung anak, tatay, bibili nila ako, sige, bumalik ka, magkita tayo dito. Papayagan mo na. Pero kung wala pa siyang kaalaman, sasamahan mo siya. At kung saan mabuti, doon mo siya dadali. Ganun yung guidance ng Panginoon. Ang ibig sabihin dito, dinabi ko lang, even our very best plan. Maganda itong plano to, gaganda buhay ko dito, yayaman ako, at maraming mable-bless. No? Even our very best plan may not be near to what God's desire for you. Bakit maganda mong pinaplano sa buhay? Hindi naman yan ang nasa ng Diyos. Baka yan pa nga ang magpalayo sa'yo sa Diyos. Baka yan pa nga ang magpahamak sa'yo. Kaya kinakailangan, lagi natin iisipin, hindi tayo selfish o cruel ng Panginoon. Huwag natin iisipin yun na parang gusto lang ng Panginoon, lahat tayo sa Kanya. Parang gusto yata ng Panginoon, lahat natin ari-arian, ibenta na natin. Gusto yata ng Panginoon, pinaghirapan natin, pamudmud natin. May Holy Spirit po na magbibigay ng wisdom, babalansihin ang lahat ng action mo para makaluwalhati ka sa Diyos at maging pakinabang mo naman yung iba. Hindi po panatiko ang utos ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos na maging panatiko tayo sa pag-iisip. Alam niyo po yung ibig sabihin nun? Na parang iniisip natin, ang Diyos, porke mataas, kinakawawa tayo, pinipilit yata tayo. Lahat na lang gusto niya sa Kanya luluhod. Lahat na lang gusto niya, lahat plano niya. Hindi po! May sarili tayong kalooban. Kung may salita man, may nangangaral man, at may mga payo kayong naririnig, yan po lahat ay gabay lang. Ikaw pa rin sa huli ang pipili. Kaya nga pinapili ko kayo kanina, di ba? Pag matalino ka, pipiliin mo yung mabuti sapagkat alam mo ito ang hangarin ng Diyos. Pero sometimes, gusto mong pumili at subukan yung bagay na sa tingin mo ayos sa'yo. Bandang huli, itideklara mo, kalooban yan ng Diyos. Diba sabi ko na nga, marami na nagsabi, buntis ka, kalooban ng Diyos. Nasunog yung bahay niyo, oo, kalooban ng Diyos. Nalugi yung trabaho mo, nagtagdag ka sa trabaho, oo, kalooban ng Diyos. Di ba sabi naman in everything, give thanks for this is the will of God? Yes! Pero hindi ka lagi ilalagay ng Panginoon sa pagkadusta, sa paghihirap, sa kahihiyan. Minsan nagbibigay lang ang Diyos ng leksyon, hindi palagi. Kaya kinakailangan may wisdom, power, might, and discernment tayo na ang Holy Spirit, yung ministry niya, i-welcome natin sa buhay natin. Okay, ang sabi din dito,
We cannot easily assume that God is siding on us, on our side. We need to check our ways before Him. Okay? Dito na tayo. Medyo, ito yung straight to the point. Hindi tayo nakakasiguro at pwedeng mag-akala na ang Diyos kakampi natin lagi. Tingnan muna natin ating sarili. Mag-check kaya tayo. Anong checkin natin? Are we drawing near to God, both spiritually and literally? Malapit ba tayo sa Diyos? Check niyo yan. Malapit ba tayo sa Diyos? Isa sa literal one, hindi nga tayo makalapit eh. Ayaw natin lumapit eh. Pwede bang dadaan nila lang natin lahat sa spiritual? Okay, ano pa? We need to be righteous. Check natin yan. Righteous and holy before God. Hindi po ibig sabihin ay magpakamongha ka. Hindi naman ibig sabihin ay lahat bawal. May talino at discernment ka. May pagkakilala ka. Ano ba yung nakalulugod sa Diyos at ano ba yung hindi? Ano yung dapat kong tigilan? At ano yung dapat kong pagsumikapan for a better, holy, righteous life before God? Kaya nga dami ko ito sa Bible eh. Kaya nga lagi ka nakikinig ng sermon eh. May Bible study pa. May mga naririnig ka pa sa radyo, may mga nababasa ka pa. Pag hindi ka pa naman kumuha dyan, good reader and listener ka na, pero hindi ka good applier or applicator ng lahat mo. Naririnig, nababasa. Kaya pala sa Bible, may verse na, be doers of the word. Maging tagatupad ka ng salita. Di ba? Pag nakakarinig tayo magandang tanong, ato yung maganda, na-appreciate natin. Ano yung appreciate? Para bang natatanggap natin. Minsan pinapalakpakan natin, Lord God, di ba? Pero, mas marami yung hindi nag-a-apply. Hanggang doon lang sa paghanga. Nagandahan lang, na-appreciate lang. Pero by faith, hindi po na-i-apply. Ayaw ba? Kaya kung titignan po natin, meron din tayong salita. Ang salita ng Diyos ay buhay. Pag buhay talaga yan, papakat sa tenga mo yan. Parang lintayang papakat sa'yo. O parang insekto na papasok yan sa tenga mo. Kukuling ka doon. Di ba? At para yung isang bagay na talagang pupunta sa puso mo, kaiputuran mo, para lang paalalahanan ka lagi. Kaya sabi niya, no iba, buhay talaga ang salita ng Diyos. Di ba, minsan may gagawin ka, biglang maalala mo yung verse na yun. Yun na yun, nagsasalita na yun. O nabubuhay ng salita ng Diyos, ay nagranayma na. O kaya naman, in times of your sorrows and need and questions in life, pagbukas mo ng Bible, bigla ka binabasa at nangusap sa'yo. Naiyak ka, natuwa ka, tumayo ka, lumakas ka. Nagrayma ang salita ng Diyos sa'yo. And from that time, lagi mo nang hawak yung verse na yun. Yun yung ibig sabihin, buhay ang salita ng Diyos. Check ourselves. Ang sabi dito, you need to be obedient at all costs. Ikaw ba'y sumusunod sa Panginoon o susunod ka lang doon sa mga bagay na kaya mo? Yung sa sisiulan, kaya mo yan. Yung mahirap ay kaya yan. Diba? Okay. Sabi dito, checkin mo rin ang sarili mo, if you are mindful of His command and instruction. Kanina sa kanta natin may word na mindful, di ba? Is it true that you are mindful of me? Nakakatawa, di ba? Ano ibig sabihin nun? Alam mo ba yung ibig sabihin nung kinakanta nyo lang? Totoo ba talagang iniisip mo ako, Panginoon? Totoo ba? Alam niya nun? Ngayon pa sinabing mindful of God's command and instruction, talaga bang sinasabuhay mo, sinasaitip mo yung utos niya? Kasi sa Old Testament, puro command, di ba? Ang sabi ng Panginoon mula sa magulang, tandaan mo lahat ng mga panatuntunan ito, ituro mo sa anak mo kung maaari sa tuwing uupo kayo. Pag-uusap sa tuwing kakain kayo, ipaskil mo sa mga pader, sa mga daanan, sa pintuan, sa mga hamba. Ba't ganun yung tagbilin? Para pumasok sa isip mo. Di ba? Pag lagi ka dumadaan dun sa kalsada na yun na may road sign na no U-turn, no left turn, no right turn, no stopping at all times. Kabisado mo na! Ang nahuhuli yung una palang beses dumaan at nag-attempt, hindi niya napansin. Na-distract siya, nag-U-turn siya. Ginaya ko yun eh. Di ba? O pwedeng hindi ko po napansin eh. Di ba?
Pwede ba sa Diyos yun laging gano'n? Hindi ko po alam, Panginoon. Sorry po, Panginoon. Hindi ko na po ulitin. Paulit-ulit ko naman ginagawa. Hindi ko ba? Hindi ko po nabasa yun eh. We should be mindful of His command and instruction. Alam po ninyo, pag pinag-aralan talaga yung Old Testament, ang daming namatay doon because of not following rightful instruction. Una na dyan, si Cain, yung mag-aalay ka sa buhay na Diyos, ang inalay niya yung mga harvested vegetable, plants. Hindi yun ang gusto ng Diyos eh. Ang gusto ng Diyos yung may dugo. Yung tumutuloy yung dugo for sin covering. Di ba? Pagtubos. Hindi yan sinunod ng Diyos. Even the sons of Aaron, si Nadab sa kasi Abihu, lagi sinasabi na naatasang magsindi sa altar. Pero they lighted the altar with the unauthorized fire. And the Lord really consumed them. Talagang sinupok sila ng apoy. Kaya yung instruction ng Panginoon, ang dami, di ba? Hindi po yung Old Testament yun at naging maluwag na tayo sa New Testament. Tandaan po ninyo, if God of the Old Testament is still the God of New Testament, that is truly, truly yes. Kaya nga may Hebrews 13:8 bumalik doon eh. God is the same of yesterday of the Old Testament, today of the New Testament, and tomorrow, future. Bakit? Pagdating sa langit, pag-aaralan pa rin itong Biblia eh. Pagdating ng millennial reign, pag-aaralan pa rin itong salita ng Diyos. Kaya napakalaga ng salita ng Diyos, lahat ng nandyan ay talagang pinagtipon-tipon sa ikakabuti at lahat yan ay mainly instructions of the living God. Diba? At ang pagsabi dito, check natin sarili para masabi natin na hindi natin basta iniisip na gano'n lang nakakampi natin ng Diyos. So sabi po dito, we need to establish a kind of character. Sino may character? Pag wala kayong character, manika lang kayo. Diba? Pag wala pa kayong karakter, yung manika nga lang, may katangian eh. Itong manikang to, ang ganda kahit manika. Itong manikang to, nakakatakot. Diba, may ganun tayo? Diba? Ay, bagay na bagay sa manikang to yung tanik niya. Diba ba ganun? Ngayon, kayo ba may karakter? Yes. Sabihin mo nga sa katabi mo, yung pinaka-finest character mo. Hindi, sabihin nyo sa kanya, ako ay, alam mo, ako ay, yung finest, yung pinaka, ako ay mabait. Ako ay tahimik. Diba nga? Ako ay marunong magmahal. Di ba? Sabihin nyo, sige po, binibigyan ko ng mapagsamantalahan kayo. Ako'y nagpapunta. Diyan marunong maningin. Sabihin nyo mga karakter nyo. Di ba? Karakter ba yan? Di ba? Katangian ba yan? Okay, balik na tayo dito. O, teka po, huwag nyo na po i-chismis lahat. Karakter nyo, hindi karakter ng bahay nyo. Doon din yun. Okay, sabi dito, dapat daw meron tayo establish. Ibig sabihin, kumbaga sa kwan institution na to sa'yo. Matagal nang nasa ito dapat bilang Kristiyano. Dapat meron daw tayong humbleness, patience, long-suffering, self-control, at higit sa lahat pag-ibig. Found in the fruits of the Holy Spirit. Na sana matagal na yun na-develop sa'yo, inyan ka mo. Because the time you accepted Jesus Christ as Lord and Savior, binigay ang Holy Spirit as a gift. Binigay sa'yo bilang regalo. At dala niya na kagad yung bukas. Sana na-apply mo na agad. So dapat establish pala yan para masabi kung kakampi mo ang Diyos, lalo na yung love. Ano pa sabi dito? We need to impress God. Sino marunong magpa-impress dito? Diba, mga binata, dalaga, siguro, ginagawa niya. Yung simpleng titingin ka doon sa binata, gaganyo ka. Diba? Okay, ano ka niyo? Pali, naanto ka na pagka mo na ka nagpapa-impress. Yung mga binata naman, di ba, medyo, kunyari, makisig. Hindi lang pa, di ba? Magbubuhat kahit hindi kaya, binubuhat, nagpapa-impress na, di ba? Nadapa. Nasira na. Di ba? Ngayon sabi, paano kung magpapa-impress sa Diyos? Napapa-impress ba ang Diyos? Sa tingin nyo, kaya yung impressin ng Diyos? Ma-i-impress lang ng Diyos sa inyo pag may pananampalataya. Yung kahit na bumabagyo, nakakita ko sa Facebook, bahan eh. Hanggang bewang, nagsiservice pa sila. Di ba? Wala akong pakialam doon sa nag-isip, meron ako.
sinasabing bahain tayo dito. Hindi. Faith nila yun eh. Nangyari sa isang kakilala natin sa interfellowship natin sa Bulacan. Sila po, nag-fellowship, umuulan. Yung matatanda, pinasampan nila sa bangko para hindi babad sa tubig. And the rest, nakababad sila. Sa bagay, hanggang tuhod lang yun. Tama na yung church nila. Malaki naman pero tamang ubulan. Alam po ba niya, isang araw, may kumatok sa kanilang missionary. Naghahanap ng masusuportahan sa Pilipinas. Yung church nila from that time on, biglang naging katedral. Dahil doon sa nakita ng Panginoon, yung kanilang katapatan. Diba? So, hindi tayo gaya-gaya po tumala na po. Lord, panalangin namin, bahain kami. At kung nagawa nila yun, gagawin namin. Magkaroon kami ng museo. Hindi kailangan nyo. Yung ba kailangan ninyo, in your little ways, may mga faith. Yung mga simpleng masakit lang may ipin mo, sige, dumalo ka. Lagnat, sinat pala yun. Akala mo lang meron. Dumalo ka. Kung mga simpleng kadahilanan, huwag mo ipagpalit ang Panginoon. Doon mo mai-impress ang Panginoon. Ano pa? Nasabi dito, check natin. We need to have a strong whole heart devotion. Alam po ninyo yung kinakanta natin na yun? With the whole heart and devotion. Ano daw ang ingredients ng whole heart devotion? Utos ng Diyos. Thou shalt love the Lord your God with all of your mind, soul, strength, heart, and life. Lahat pala yun sa Diyos. Doon mo masasabi, nakakampi mo na kaya Diyos. At ano ba sabi dito? We need to check if we have a constant relationship. Alam mo yung constant? Halimbawa, kami, mga anak ko, asawa ko, constant relationship. Kahit ano nangyari, 24/7, meron kami connection, meron kami updating. Magkakasama kami sa gabi, magkakasama kami kumakain. Constant yun. Kayo ba constant ang relationship natin sa Panginoon? O ang Panginoon kailangan lang natin pagka may sakit na. Kailangan lang natin pagka nagigipit na tayo. Kailangan lang natin pagka nandun na tayo sa sitwasyon na parang wala tayong nowhere to find help and hope. I need you, God, right now. Hindi ganoon. Dapat your constant relationship with God is 24/7. Because that 24/7 or a whole week is all God is controlling. God is the one eyeing us or looking upon us. Siya yung nagbabantay. Siya yung nagpre-preserve ng mundo. Siya yung patuloy na nagpapaalat ng dagat. Siya yung patuloy na nagpapasariwa ng hangin. Siya yung patuloy na nagbibigay ng umaga, ng gabi. Kaya dapat meron kang constant relationship sa Diyos nang ikaw ay masabi mong kakampi mo siya. Amen po ba? Amen. Kayo ba, di ba? Pag anak ninyo, anumang hingi niya, nagagalit ka, minsan natutuwa ka, pag meron ka, may extra ka, binibigyan mo. Bakit? Anak mo eh. Pero yung ulubi, na aaraw-arami kang mamalimos, nakakaawa pa ba yun? Di ba? Kakapalimos. Isang araw, nakita mo, laki na ng bahay niya, ikaw yung naghihirap. Di ba? Napakabirdo namang himbawan. Okay, hindi na ang hiliran ko, papagsamantala na. Okay, natin ito bahagi. Let's see how David acted to assure he is on the Lord's side. Tingnan natin ang Psalms 139, 23 and 24. Ang sabi dito, paraphrase na, search me, O God, and know my heart, and see if there is any wicked way in me, lead me in the way everlasting. Sa Tagalog, saliksikin mo ako, O Diyos, alamin mo ang aking puso, at pag may nakita kang kahinaan, kasalanan sa akin, siyempre, automatically, tanggalin mo, at ako'y pangunahan mo sa daan na magpawalang hanggan. Tingnan natin ito. Kasi baka ito tatanungin ko muna kayo, be honest to goodness. Sino dito ang may pure heart? Dalisay na puso. Kung wala, kantahin nyo na yung kantahin nyo, pusong dalisay, ang aking nais, na bigkain mo, Diyos, para sa akin. Chorus na tayo. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Ano pa? Isang pusong sa'yo'y walang alita.
Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. From the top, pusong dalisa, katong na. O di ba? Kaya tanong mo, sino may pusong dalisay? Ginagawa na ni Lord, tama, dinadalisay na ba? Dapat. Kasi sabi dito, ano sabi ni David? Search me, O God. Ano sasaliksikin ng Diyos? Yung central mo, yung puso mo. Yun yun. Ngayon sabi, saliksikin natin. Pasaliksik natin sa Panginoon. We might not know what's the content of our hearts. Baka hindi mo alam yung laman ng puso mo. No? Ang sabi dyan, no? Maybe we skip something. Baka may naiwan. Ito lang nga, halimbawa, namili kami, sa puno na yung basket, yung huling binili, hipon. So, nahulog sa basket. Binaba na lahat yung pinamili. Pagdating doon sa bahay, siguro umabot, nung hinahanap yung hipon, wala, naibaba ng lahat. Chicken mo, hindi, wala doon. Nababa na talaga lahat. Ako, naiwan niya sa tindahan. Tanong mo na lang, babalik ka na lang sa suki. Sayang din yun. Isang kilo, 400 plus. So po, tinggal. Wala. Wala na sa isip. Nung gagamitin na yung kotse, ang baho. Kasi, naiwan nga pala dun sa likod. Hindi nga kita dahil yung color na di pa pagilan. Grayish yung pandiba. Nung nakita, medyo orange na naluto na sa init. Kung bakuha, nagpakaano siya sa loob, nagkabulok-bulok na naka-plastic pa, may konting mga uod na, ang baho talaga. Mabaho pa sa daga. Patay na daga pala, yung buhay, hindi pala mabaho. Mabaho pa sa patay na daga. So, ibig sabihin, naamoy mo, inalis na, 2,000 na, andun pa yung amoy, pina-carwash na, andun pa rin yung amoy. Talagang hindi ginagamitan ng aircon pagka ginagamit dahil kumakain nga sa mga tao. Example pala yun dahil sa puso. Mamaya parado na ilong natin. Di ba? O, bulag na yung mata natin. Ang sabi dito, we might not know what's the content of our heart. Maybe we skip something or we left there something. Baka may galit dyan, may tampo, may selos, may security, may pride, may proudness, may kung ano-anong bagay na hindi magandang character. Nasabi dito na maaari, hindi mo pa natatapo, nasusurrender, nakukonsume. Andun lang. Ano pwedeng mangyari? That remainder, it could be spoiling our mind. Pinapanis na pala yung isip mo dahil yung puso mo yung puno-puno na ito. Ang sabi, decaying our purpose. Sinisira yung layunin mo sa buhay. And rotting our desire. Binubulok yung nasa mo. Infecting and killing our spiritual growth. Isang araw, patay ka na, malayo ka sa Diyos. Lahat na lang tungkol sa Diyos, infected ka. Ayoko na makarinig tungkol sa Diyos. Ayoko. Nung ako nakarinig na isang tao, ang sabi, sino gusto pumunta sa impyerno? Sumagot, sabi, ako. Ayaw mo pumunta sa langit? Hindi naman ako perfecto, makasalanan ako eh. Sumasagot. Diba? Sige, magkatanong. Sino gusto pumunta sa langit? Alam ko, may sumasagot yan. Ako ayoko. Sino gusto dumating na ang Panginoon? Alam ko, may sumasagot dyan ng ayoko ka. Hindi ko ba? Sino gusto mahabang sermon? Alam ko, mas marami. Tantanan mo na. Di ba? Siyempre, may kanya-kanya tayong will. Pero sabi nga dito, ano yung nandun sa isip at puso mo? Maaari niya may proud spirit, unforgiving spirit, cheating and lying spirit, weaknesses of practices, callous heart. Alam niyo yung kalyo? Di ba pag una ka nagsasapato sa masakit, pagtanggal mo, magtutubig yun, magbabalat, tuto mo ng panibagong balat. Sa susunod, yung palat-pala na yung kalyo na. Matigas na rin siya, kaya yung masakit, hindi na masakit. Tanong ko, sino dito ang nasasaktan minsan sa mga mensahe? Good! Dahil malambot pa yung puso mo. Pero pag hindi na kayo nasasaktan at lumalaban na kayo sa mensahe, may kalyo ang puso niyo.
At kahit may nabubulok dyan, dahil na pekado, hindi nyo naaamoy. Dahil yung nabubulok na yun, tumikit na po. Diba? Naging bahagi na ng puso ninyo. Okay, sabi nga dito, baka may laman pa yan na self-will, worldly passions, and evil cravings. Sabi tulig sabi, a compromise with. Isa pala tayong Kristiyanong nagko-kompromiso. Halimbawa lang apat na ibibigay ko. Paano mo nasasabi yun? Banal ka pag linggo, pagka naman dito sa Monday, hindi ka banal. Diba? Banal-banal. Pamari naman may malicious thought ka sa giving, devotives ka, o kaya naman yung pag-ibig ay for show lang. Or, artificial, umari naman partial commitment ka lang within the body. Those are maliliit na bagay na pwedeng lumaki na napapabayaan mo na pala. Pero tingnan natin ang ating topic si David eh. Let's see how David to assume is on the Lord. To assure pala. To assure is on the Lord's side. Ito si David. Sabi ni David, Lord, I want to be on your side, so do a search. Ano yung ibig sabihin? Si David nakikiusap, nananalangin, at humihiling. Panginoon, saliksikin mo ang aking puso. Pinayagan niya ang Diyos, saliksikin ang kanyang puso without covering. Di ba tayo minsan, pag may pulis, may warrant kami. Titingnan namin ang iyong bahay, baka may tinatago kang ano? Ano pwede itago? Baka may tinatago kang pusa. Hindi, baka may tinatago kang droga. Tama? Di ba nakakatakot yun? Anong pwede mong isipin? Tataniman kami. Di ba? Kasi wala ka namang alam na huli, meron ka nakatago ditong mga droga. Wala. Eh, ano to? May Bayo Jesse. May admin, may medical. Droga yun, di ba? Sino mababaw? Natatawa ko lang kayo. Sino may droga sa bahay? May mga ganung gamot. Wala talaga kayo, wala kayo medical kit. Sino? Masaniksik natin yan. Sa Dragon War. Okay, hindi tuloy tayo dito. Ang sabi kasi, si David walang hesitation. Wala siya, wag dito ha. Dito lang sa left side ng puso, wag sa right side. Walang ganon. Ang sabi niya, sige Panginoon, saliksikin mo lahat at talipin mo kung may kahinaan. Wala siyang hesitation, wala siyang takot. At hindi siya mauli sa Panginoon. Di ba pag may nagsasaliksik, wala dito, dyan lang po, wala dito, wala dito. Diba? Si David wala. Tuloy-tuloy lang siya, tumabi siya, o Panginoon pumasok. Saliksikin mo. Kung hinakita kang kahinaan, tanggalin mo. At dalhin mo ko sa pangwalang hanggang kasama mo. No? Ang sabi dito, if you see wickedness and worthiness, take it all out of me. Yan ang sabi ni David. Tanggalin mo lahat. Lead me to the everlasting. Ano ibig sabihin noon, Panginoon? Dalhin mo ko sa pangwalang hanggan. Di ba yung maligtas ka, pangwalang hanggan yun? Di ba yung presensya ng Diyos, pangwalang hanggan yun? At ang sabi niya, yung laging nasa tama ka, nasa panig ka ng Diyos, pangwalang hanggan yun. Hindi kanya ibibitray, hindi kanya isasalang, siya yung maharap, hindi ikaw. At ang laban, ang Diyos lagi, ang haharap, hindi ikaw. Kaya yung gusto ni David, from now on, Lord, I'm on your side. Lead me to the everlasting. Pero nagpa-search muna siya ng puso dahil alam niya, hindi siya papaligan ng Diyos pag meron siyang karumihan sa kanyang puso. Kaya search me. Do a search. No? At sabi dito, punta na tayo, sabi dito, kapatakahan, how can we be certain God is on our side? Apat lang itong sasabihin ko sa inyo. No? When we follow the psalmist's example, kung gagayain natin si David, hiniling niya sa Diyos, sasaliksikin siya. Yun ang una. Pangalawa, kung talagang hihilingin natin sa Diyos na pumasok sa ating puso. Pumasok. Sino din kayo nakaranas na nagpapasok ng panauhin? Ano bang ginagawa niyo pag may panauhin kayo? Sige nga, ano ginagawa niyo sa kanya? Siya po ay inyong ano? Ina-house tour nyo ba siya? Di ba pag maganda bahay nyo, ina-house tour nyo siya. Halika tingnan yung mga kwarto. Ito kwarto ng ating mga anak. Ito kwarto ng mag-asawa. Ito mga kwarto ng katulong. Ito mga kwarto ng aso. Ito ng mga
At doon naman yung mga isda. Mayaman nga, di ba? Dito, kainan namin pagtanghalian. Dito naman kami nagkagabihan. At sa kabilugan ng buwan, doon kami nag-dinner. Tour pa tayo, tour. Meron kaming glass aquarium, meron kaming rubber aquarium, at meron kaming cement aquarium. Natatawa kami sa aquarium ngayon. Sabi kasi ng daddy ko dito, nag-aalaga kami yung apple snail. Yung kuhol na dumami na. Baka sabi nga nang galing yun eh. Kasi nung bumili kami nung ganun kalalaki. At nabibenta namin yung ganun kalalaki, 12, 500. Ang panahon pa yun ha. Eh dumami. Nagpapaano kami sa kanal, gumapang, pumunta dyan sa gapan. Yung tito kong taga Laguna, humingi pa ngayon. Sila yung binabato doon eh. Hindi kayo nagdala dito! Hindi sana nagkaroon ng salit sa mga pananim. Anong araw, kinakain yung mga palay. Ano po? So yun, kung titignan po natin, dito, sabi nga dito, sa pag-search ng Panginoon sa ating mga buhay. Gusto niyo pa ikwento? I-skip ko na. Kasi sabi na natin ko ganito. Uy, ang yaman na natin sa susok. Naman talaga nga, Daddy. Meron tayong, maloko yung Daddy, meron tayong rubber, yung baterya na binuksan. Kaya rubber aquarium. Meron tayong glass aquarium, may malaki kami aquarium. At meron kami fish pond, cement aquarium. Kasi kung paano naman natin papagmamalaki yan? Sabi mo sa mga classmate mo, 3 swimming pool natin. Ay, maloko nga ako. Yung panahon na yun. First year high school pa naman ako. Sinabi ko sa mga classmate ko, hindi naman ako pinipinwala dahil yung polo ko kulang ng mga bitulis. Minsan nalagyan ko lang ng partible. Hindi pa, walang maarte nun eh. Walang maarte. Minsan mamapasa mga classmate namin. Partible lang, nakikigaya lang ako. Parang kung tuwa pa ako, pwede ba ng partible? Bitulis, partible, bitulis, partible, bitulis. Natatawa kayo, ngayon nahihiya ako pag naalala ko yun. Naging customary ko na dahil nga, wala, talagang ako'y namamalansya, nagluluto sa bahay, nagbubugas ang plato. Wala na akong time na mag-aaral pa ako. Ilalabang ko katakto lang yung polo kong gano'n. Hindi nga ako parang maglaba, pinapalo-palo ko na. Ang bitulis to rin na nababasa. Yun, kaya naman, wala akong sinisisi, ako lang din po yun. Dino sinabi ko sa mga classmate ko, hindi ko alam, nino-notify na pinili-isip ko. Wait, mayaman ka? Bakit? Meron talaga kayong rubber swimming pool? Oo. Yabang ko nga eh. Glass. Kita ka talaga humat. Sabi ko, pag naglamoy ka doon, at meron kaming cement, swimming pool. Ang yaman nyo. May mga kasama nga lang susok. Hindi nila nag-gets. Uso nga yung susong yan eh. Alam niyo, sabi lang sa akin, nagbulungan, tapos kinumpronta ko, receipts. Talaga ba? Rebong, meron kang gano'n? Oo. Yabang ka eh. Ba't kaya yung polo mo? Bitones, partido. Para ko talaga napahiya. Mula, natuto din ako tumahimik. Di ba? So, balik tayo dito. No? Anong natandaan nyo? Ayan. Maging katulad ni David. Be willing to let go of all that God will be taking out from your lives. Sabi na Panginoon, tatanggalin ko na yung galit mo. Ay, di ba dapat pag maganda magagalit? Ay, pag macho magagalitin? Hindi. Ay, macho ka, pwede maging gentle. Tatanggalin ko na yung pagkataray mo. Eh, di ba pag maganda dapat mataray? Di ba kapag payaman dapat nakikipaglaban dahil may pera? Hindi, tatanggalin ko yan. Payagan mo ang Diyos, tanggalin yun. Pwede ka namang manatiling gwapo, maganda, mayaman, na mabait, mapagbigay, at mapagpansin. Diba? Kaya nga sabi dito, no more attachment to the old stuff. Wala nang abubot. Tatanggalin ng Diyos yan. At deklarahan mo ang sarili mo para talagang malaman mo ang Diyos kakampi mo. Deklarahan mo ang sarili mo na 2 Corinthians 5:17. Ano sinasabi doon? Sino man ang nakay Kristo, nasa kaside ni Kristo, kakampi ni Kristo ay isa lang. Ang lumay na wala na, sino nagtanggal? Si Kristo, sinuko nyo. At ang bago ay dumating na, sino yun? Si Jesus. May bagong owner na ang buhay mo. May bagong hari na. Si Jesus na. Kaya sabi dito, you are no longer bad, evil and proud.
Hindi ka na guilty, hindi ka na nabubuhay sa nakaraan, hindi ka na mataas, hindi ka na mapili, hindi ka na yung marunong, di ba yung unforgiving sa hateful, hindi ka na gano'n, hindi ka na nag-isolate o kinakawawa mo yung sarili mo, hindi ka malayo sa Diyos, hindi ka na worldly attached, hindi ka na dikit sa mundo, hindi ka na nag-crave sa flesh. Alam mo ba niyo yung cravings? Katulad ko ngayon, ang hirap kong i-discipline ang sarili sa pagkain. Kaya lang kailangan. Lalo na pag may nakikita ng mga parang tumutubong sakit sa'yo. Di ba nakakatakot? Tumutubo ka lang, pero sabi ng doktor, bibigyan ka ng hope, mawawala yan. Tulungan mo sarili mo. Lumakad-lakad ka at tigilan mo na yung kakakain ng mga bawal. So para yung magawa mo, iisipin mo lagi yung meron na raw nakita. Na bato sa ganyan, bukol sa ganyan. Kaya kinakailangan, ingatan na. Di ba? Kaya ngayon, siguro nakikita ako ni nanay Merlin. Yung galing lagi ako nakikita sa klase. Mga 4 pa lang, nakikita. Pastor, good morning. Kasi nga naglalakad talaga ako. Kasi nag-job. At nakikitahin ko ako doon. Tapos talagang yung pagkain, iniiwasan ko na. Kaya kahit masarap, wala nang masarap kuminom ng Coke, iniiwasan ko na. Dinadaan ko na lang po sa lakas ng imagination. Pag umiinom ako ng tubig, ay totoo pala yung pag-imagine mo, Coke, pulimikit ka lang. Sarap ng Coke. Pagtapos ko napapagano'n pa ako. Ako din parang Coke nga yung nainom ko, di ba? Lasang-lasa ko pa. Ito kasi hindi lang may mga diabetes yung ganyan. Matatamis pala. Kaya hindi mo na kailangan magkasukal. Mag-imagine ka na lang. Di ba? Sino yung nananaginip ng asukal? Alam nyo na mga simptomas yun. Sino naman nananaginip ng asin? Sakit sa bato yan. Diba? Sino wala napapaniginipan? Ay, sakit sa isip yan. Sino nakapanaginip ng Panginoong Diyos? Oy, kakampi nyo ang Diyos. Sino nakapanaginip ng mga unggoy? Panilo magsasalita. Di ba? Balik tayo dito. Kaya nga sabi dito, how can we be certain that God is on our side? Ulitin ko, dapat gayahin mo si David, hingi mo sa Diyos na makapasok sa puso mo, at willing ka, huwag mo nang kunin yung mga kinukuha niya sa'yo at itatapon, at yung mga abubot, itapon mo ng lahat yun. Hindi mo kailangan yun sa buhay mo. Deklarahan mo sa sarili mo ng 2 Corinthians 5:16, at lahat mong binanggit ko kanina, wala na yun sa'yo. Hindi na sa'yo yun. Sinunod na ng Panginoon yun. Amen po ba? Iiyakan mo ba yung pagiging matapang mo? Iiyakan pa ba yung pagiging patitisurin mo kung kinukuha na ng Panginoon? Iiyakan mo ba yun? Di ba? Hindi. Okay. Dito tayo sa conclusion. Sabi dito, as we draw near to God, Psalm 73:28. Ako, yan yung ating binasa. Ang sabi dito, we can be certain, makakasigurado tayo that we are on His side. Nandun tayo sa Kanyang bahagi o side. Sa Kanyang side nga niya. Yun. As the Spirit help us measure every thought and actions by His ways that are always right. Yun naman pala eh. Malalaman natin kakampi natin ng Diyos sa pamagitan ng pagtulong ng banal na Espiritu na sa lahat na sinasabi natin, kinikilos natin, ay talang iniisip pa natin na yung kaparaanan yun, magagawa natin lagi sa tama. Nagsasalita ka ng malumanay, nagsasalita ka ng may buhay, nagsasalita ka ng ikakalakas, kumikilos ka ng may pag-ibig, kumikilos ka ng may pagpapakumbaba, kumikilos ka ng wala kang sinasaktan. Tama pala lahat yun. At lahat yun, led by the Holy Spirit. Binibigyan ka niya ng balancing isip. Sapagkat ikaw ay malapit sa Diyos. Di ba sabi, draw near to God, and He will draw near to you. Okay, conclusion ulit. Sabi dito, tanungin natin ang ating sarili. Are we on God's side? Natanong niyo na po ba? Sa isip niyo lang. Panginoon. Ano sagot? Kayo nakakala. Sabi dito, being on His side. Kalagdagan na lang po ito. This will reflect His love to the world.
This will reflect His love to the world. Ano daw? Being on God's side, what? This will reflect His love to the world. Alam niyo po yung reflect? Kung ito yung araw, may hawak yung salamin. Tatamaan yung salamin, yung may reflection. Ako niyo? Sa pamagitan ng Diyos, sa'yo, maipapakita mo. Pwede mong itama sa iba yung reflection. Sino yung sumilip sa batis na malinaw? Ano yung nakita nyo doon? Anino o reflection? Sino yung nakita nyo? Nung sumilip kayo, ay, ba't nandito si Maria? Ba't nandito si Dindo? Meron bang nakakita ng ibang imahe? O kaya, pwede ka. May kakaiba. May unggoy. Diba? May isang pastor. Lahat ng membro, meron kabaho sa atin. Ang sabi niya, meron tayong patay. At nakakaiyak. Ang taong yan ay hindi nakakasigurado kung saan siya napunta o mapupunta. Kaya kung maaari, silipin niyo at tingnan niyo kung ano ang masasabi niyo. Lahat ng sumisilip ang hinihinga. Sino gusto mong sumilip? Gagawa tayo kung gusto niyo. Alam niyo kung ba't sila umiiyak? Ano sabi ng pastor? Yung taong yan ay hindi nakakasigurado kung pupunta siya o napunta siya sa langit. Dahil nung sumilip sila, ang nasa itaon ay salamin. Salamin. Kaya sino nakita nila? Sarili nila. Maring natawa kayo. Pero nagkaroon ng conviction yung mga umiyak. Kasi kung sabi ng pastor, dahil itong mga taong to parang tagal ko ng tinuturuan, sineser mo lang, hindi pa rin nababago. Kaya kailangan iburol ko na. At malaman nila kung talaga sa langit sila, kaya nagbigay siya ng ganong benediction. Silipin nyo, nasilip nila yung patay, sila pala yung patay. Ibig sabihin, hindi connected. Kaya sila umiyak. Di ba? Wala tayong props. Hindi ko masisigaw. At hindi ko sinasabing umiyak kayo. Ang sabi lang dito, kung ang Diyos ay nasa inyo at malapit sa inyo, i-reflect nyo sa mundo ang pag-ibig na Diyos. Ibig sabihin, may interaction kayo sa lahat. Matututo kayong magpatawad, matututo kayong ikaratong iba na patas lang, at matututo kayong laging hanapin yung peace. I-promote yung peace. And last, bago tayo magtanong kung sino to, sino siya, kilala mo to? Ang sabi nga, God's way are always best. Sabi nga natin, ang sabi dito, when we draw near to God, or when we draw near to God, God draw near to us with gifts of wisdom and discernment.